Ayun oh. Oh, kumusta na po kayo mga subscribers at mga followers, viewers ko? Ay mukhang ramdam na ramdam ko yung lalo kayong gumaganda, lalo kayong gumagwapo ngayon. At pero ang nakakalungkot doon, habang gumaganda at gumagwapo itong mga subscriber ko, lalo namang bumubutod ang butod nitong si Liz. Ay! Oh, maging itong si Abe. Pansinin ninyo, habang gumaganda kayo mga subscriber ko, lalo namang lumalapad ang ilong ni Abe. Ay, grabe At yun po ang inyong pagganda. Kasunod na po dyan yung swerte. Ayan. Uunahin niya muna yung inyong pagagandahin muna kayo. Para sa ganun, pagka dumating na yung swerte, siyempre magkilos mayaman na kayo ngayon. Tapos sasabihin nyo na doon sa kapitbahay nyo na hindi sinerte, na hindi naman nakapag-subscribe dito sa channel ko, sasabihin nyo na, ay, hindi ako kumakain ng baguing. Ay, sa halip na baguing na. Ayan, at kaya yun po ang inuuna ng ating Panginoon na pagandahin kayo para sa ganun. Di ba, pag kayo nabot na kayo ng swerte, nakabag na kayo ng Hermes ngayon. Tapos ngayon, lumipat na kayo sa mga subdivision. Tapos dyan sa mga bahay yung pinanggalingan, pag bumalik kayo doon, hindi nyo na alam yung daan. Di ba? Pero posible pong mangyari talaga yon dahil unang-una, tingnan nyo nga, kung inyong mapansin itong si Abe, wala na. Parang hindi na mapigilan yung paglaki ng kanyang ilong. Dati sinasabi ko, para lang poste ng meral ko eh. Ngayon talagang parang troso na. Anyway, sige, basta, yun na lang at huwag na baguhin yung pangalan ng Bagoong. Bagoong pa rin kahit yumaman na kayo, kahit na sinerte na kayo, huwag nyo nang baguhin yon. Bagoong pa rin. Huwag nang babaguhin na gagawin yung baguing. Para na mga kagaya nitong mga senador rito na mga ing-ing. Ayan, nasamid tuloy ako. At ito nga po, ang una po natin, ang tatalakayin po natin ngayon, ayun pong Uniteam daw. Nagbuo na uli ng Uniteam itong CMD, Lakas CMD at saka itong Partido Federal nitong si Bangag. Okay? So, ibig sabihin, mayroon na naman silang bagong Uniteam. At ang sinasabi ni Bangag, kaya para po ginawa nila ito ay para maging maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Hindi po ba? Napanood nyo naman po siguro yan. So, siguro kung nandito lang sa harapan ko, nung sabihin niya nga para gumanda ang buhay nitong ating mga kababayan, kaya sila nag-form na naman ng another Uniteam na naman. Siguro palagay ko, bitbitin ko itong isang mangyan dito at isalaksak ko dyan sa bunganga nito para hindi na makapagsalita. Gonggong talaga ito. Unang-una, kaya kayo nagbubuo ng ganyan, di ba nga, galing na mismo dyan kay Butod, babangon tayo muli, mag-Uniteam tayo muli para maging milyonaryo. Kayo lang ang babangon ng mga buwaka ng ina nyo. Pero itong mga kababayan natin mga mahihirap dito, malabo na. Kasi wala kayong iba intindi, sarili lang ninyo ang iniintindi ninyo. Kaya kayo nandyan, dahil ang buong pag-asa ng ating mga kababayan, gaganda nga ang buhay nila.
Pero gaganda ang buhay nila sa salita ninyo, mga buwaka ng ninyo. Sana nga lumawit na yung mga dila ninyo, mga buwaka ng ninyo. Ayan. Ang sinasabi. Maliwanag yung sinasabi dito na ito para daw gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Alam mo, sabi ko, kayo lang ang gaganda ng buhay kasi na-secure nyo na yung mga pira ng taong bayan, na-secure nyo na ang kaba ng bayan. Talagang mga buwaka ng ina nyo. Ngayon, mapunta naman tayo dito sa press conference ni kasi ang ito muna. Sige, mamaya na ito. Kasi noong araw, yung mga politiko, kagalang-galang. Yung mga politiko natin noong araw, kagalang-galang sila. Talagang akala mo, talagang yung pagrespeto natin, napakataas yung mga respeto natin. Alam niyo yan. Kaya kapag ka nasabing, si Mayor, kala mo talagang Diyos yan. Pero hindi naman sila nagpapadyos, kundi talagang yung respeto talaga nandoon. Kaya kagalang-galang, karespeto yung mga politiko natin noon. Yung mga politiko natin ngayon, kabastos-bastos na, kamura-mura pa itong mga buwakang mga animal na ito. Buwisit kayo. Sino ba naman hindi magmumura dito? Na kayo pala, lahat pala ng mga kandyan, halos ay mga naka-align dito sa mga smuggler, mga kidnapper at mga lahat ng pagpangangawat. Konektado pala itong mga animal na mga politikong to. Yan na po yung sinasabi ko kahapon. Wala na po kayong ibubuto. Kung huwag na rin po kayong bumuto. Huwag na. Hayaan ninyo yan. Hindi kayo makukulong dyan. Kung ayaw nyo bumuto. Ngayon, kung pupursahin kayo at magsusundo na sa inyo, maghumingi na kayo ng bayad. Unang-una, maraming mga budget yan kasi nga, ang laki ng mga ninakaw na nila for the preparation of this coming 2025 election. Napakarami na po nilang kinawat na pira para paglaanan niyang election na yan ngayon 2025. Next year na po yan. Wala na po kayong ibubuto. Huwag na po. Hayaan nyo na. Kung yung miro-miro na yan sa kapalit ng Smartmatic na yan at binayaran nila, hayaan nyo na rin yan. Wala na po talaga, hindi na po talaga mapipigil. Kalakaran na po ngayon. Yung ganyan na nandyan sila, tingnan nyo itong mga buwaka ng inan to. Sila, nandyan, hindi nahalata. Lagi na lang yung mga mukha na yan. Paano binabayaran nila ang kwan? Ang dati nung Smartmatic, ewan ko lang itong mirror na ito. Kapalit nitong Smartmatic. Tingnan natin. Pero ang suggest ko lang sa inyo, wala na po. Wag na kayong bumuto kahit kailan or hanggat ito ang administration ito, wala na kayong gagawin kundi ang i-reject yung election na yan. Na huwag na kayong pumunta dyan para bumuto. Magpapagod lang kayo. Total, alam na nila yung mananalo eh. Para ano pa? Ang gawin nyo lang, tanggapin nyo na lang ng tanggapin magkabila, yung iaabot nilang pira sa inyo. Ganun na lang siguro. Para ano pa nabubuto? Kasi, lalo na yung nangyaring hearing dyan sa Senado, talagang doon na talaga ako nagalit eh. Tingnan nyo itong kwan. Itong si Jingo Estrada. Nagpa-presscon. Ang sinasabi niya sa presscon na establish daw niya na hindi napatunayan na kasama itong si Maricel Soriano at si Bangag na nagsisinghot.
Ay, kundi ba naman buhubutong hayop na senador na ito? Paano nga ma-establish? Ano ba yung dapat na ma-establish? Wala nga eh. Kundi di ba, nung tinanong si Maricel, kung ang na-establish doon, yung tinirhan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay marunong ka mag-isip, pasok na yun. Na inamin ni Maricel na kanya yung condominium na yun. Hindi naman tinanong kung kasama si Bongbong doon sa pagsising. Hindi naman tinanong eh. Paano mo ngayon nasabi, Jingo Estrada, na na-establish na hindi kasama itong si Bangag? Kundi ka ba naman ulol? Ito mga kababayan ang sasabihin ko sa inyo. Kung inyong natatandaan, nung in-impeach nila si yung Supreme Court Justice, Chief Justice Corona, si Corona, ano po ba ang gusto nyong malaman doon? Yung nagpabayad sila ng tigwa 100 million? Or yung hindi nagpabayad? Isang senador lang po. Yung hindi bayad ng 100 million. Sino yun? Si Senador Miriam Defensor Santiago. Yun lang nag-iisa. Lahat yan bayad na. 100 million yan. Tingnan nyo yan. Kaya tapos ngayon, mayroon pa siyang mukha na magsabi na ito raw si Morales na ito ay wala naman daw puro hearsay. Tanga. Ang tinatawag na hearsay, na gago ka, halimbawa ko sinabi ni Morales, sabi ni Colas, nag-imbestiga raw siya at sinabing si Maricel at saka si Bangag ang nagsisip-sip. Ang sabi ni Colas ay hindi naman niya sinabing ganoon, kundi ang sabi niya, ako mismo ang gumawa ng papel na yan, pre-ops na yan, saka surveillance na yan. Kaya nga ako ang nakapirma dyan. Paano mong sabihin hearsay na tanga ka? Okay. Ganon din itong si Subire. Nagpa-press-con din itong animal na ito. Na ang sinasabi na hindi naman daw first hand ni Morales yung ibinubulgar na ay isa ring tanga. Tingnan mo. Kasasabi lang ni Morales, kung inyong iniintindi, ayaw nyo, nakikinig kasi kayo na hindi ninyo iniintindi. Kasi ang iniintindi nyo lang kung magkano kaya ang magiging ibigay sa inyo ni Lisa. Yun kasi ang iniintindi nyo eh. Hindi nyo iniintindi yung sinasabi ni Morales. Maliwanag yung sinabi ni Morales. Ako ang investigador. Mayroong lumapit dito sa opisina ko na nagpakita ng mga picture at nagsalaysay ng itong si Maricel Soriano at saka si Bangag ay talagang nagsisip-sip. May litrato. So yun ba ay hearsay? Hindi hearsay kasi mismo yung confidential agent na yon kaya nga pumunta rin sa opisina ni Morales. So, ang ginawa lang ni Morales, nag-type, kinuha lang yung salaysay ng informant. Paano mo sabing hearsay yun? Na isa ka rin tanga. Aywan ko kung bakit naging Senate President ka. Dapat sana nito, mga buwaka ng ina ninyo, alamin nyo, hindi ba't may sinasabi pa si Morales na yung nandoon pinuntahan sa bahay nila? Na binabribe siya na yung isang pangalan na yung Picoy na yon, na ang magbabribe itong si Kumar. At take note, nakuha sa CCTV camera with audio. Ngayon, paano ngayon yun? Adi ipalabas ninyo dyan sa Kongreso o dyan sa Senado. Doon nyo ngayon malalaman kung nagsasabi ng kasinungalingan itong si Morales o katotohanan. Antimano, bibirahin agad itong si convicted
Onggoy Estrada na ito. Di ba? Kilalang kilala ko kayo. Kapag kinursunada nyo ang isang tao, tapos plus mayroong 100 million, kukuyogin ka. Bakit? Doon kay CG Corona. Sino ang nagpatanggal nun? Sino Inoy Aquino? Ha? Sino Inoy Aquino? Yun yung, ikinuan yan, kwan yan na yan. Open secret yan eh. 100 million. At yan yung sinasabi pa dati ni akong Senador Miriam Defensor Santiago. Hindi ba't ibinulgar din niya nung araw pa yun ha, nung hindi pa namamatay. May allowance kayo na nung araw pa yun ay 1.2 million pesos buwan-buwan. Kaya nga itong si Trillanes daw, pati yung kapatid niya, yung driver niya, yung katulong niya, ginawa niyang mga consultant daw kuno na sumasahod sa kanya ng 70,000. Kasi noon, nire-require pa yung resibo or mga pinagkagastusan. Inililista nila yan lahat at resibo. Ngayon kasi hindi na nililista at certification na lang. Kaya nga itong si Romualdez, hindi ba, yung sinabi lang ni Eric Siles, nagtatanong lang sila kung totoo ba na ang kinulimbat ito ay 1.8 billion. Mali pa nga sinasilis sa kaya Dr. Loren Badoy. Dahil 1.8 lang yung tinatanong la. Yung pala, 1.8 billion, kundi 2 billion mahigit pala. Hindi pala million ha, correction. Billion po. Tingnan nyo. Grabe. Hayaan mo, ikaw na subiri ka, para ano pa na mayroong mga committee dyan na ngayon, susunugin mo ngayon yung investigasyon nila De La Rosa. Hayaan mo yung committee niya. Kaya nga mayroon kayo sarili committee. Ay ngayon, gusto mo palang ikaw na sumakop lahat ng committee, pati yung committee De La Rosa, dapat ikaw na nag-imbestiga doon. Gonggong talaga ito, hinayupak na ito. Nangina nyo. Putang ina ka. Buisit ka. Ayan ang kwan dyan. Yan pa, sinabi pa nitong Onggoy Estrada nito na wala raw credibility. Napatunayan daw na-establish din daw na walang credibility itong si Morales. Dahil daw napakaraming kaso. For your information, Estrada, lahat ng pulis, lahat yan may mga kaso. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, sa lahat ng pagkakataon, may mga kaso yan dahil nga yung mga nahuhuli nila na nagre-revenge na pagkatapos ang kinakasuhan nila yung mga pulis, yung mga nasagasaan itong mga pulis nito. Bakit ko alam? Paulit-ulit ko sinasabi rito, mahigit 300 yung mga pulis na mga pinatapos ko na magkakaiba-iba dyan ang mga duty. Kung saan dyan na division. Kababait. Ang babait itong mga pinatapos ko sa pulis na ito. Na active ngayon. Pero may mga kaso. Kaya yun nung nagkakaso itong mga ito, galit na galit ako nun. Ano sabi ko sa kanila? Yan baka ko? Hindi ko kayo pinag-aral na maging pulis na gagawin nyo yung pang-aape sa mga taong bayan or mangho-hold up kayo o ano pa man. Gusto ko maging patas kayo. Kaya ko kayo pinag-aral na maging alagad ng batas. Galit na galit ako. Nung nalaman ko may mga kaso itong mga pulis na ito. Pero ano pinaliwanag nila sa akin?
At doon naman, naniwala naman ako doon sa mga paliwanag nila. Kaya sa totoo lang, kapag gumawa ka ng tama sa gobyernong ito, sisiguraduhin ko sa inyo, tatamnan ka ng kaso. Kagaya na lang yung mga pinatapos kong pulis na yan. Huwag na natin pag-usapan yon. Bias na yon. Ito na lang si Kwan. Ito na lang si Morales. Hindi ba't kaya nga niya hindi itinuloy yung pagre-read yan kay Maricel Soriano at saka dito sa 46 na yan? Dahil nga, di ba, sinabihan siya nung kanyang nakakataas sa kanya na wag na natin ituloy yun kasi utos ni Paquito Ochoa na yan ang dati ang executive secretary. Anong sabi nung yung amo or boss ni Morales? Huwag na nating ipilit yan, mamalasin tayo. Di ba? Ganon. So, ibig sabihin, sasama ka sa Agos. Hanggat corrupt ang mga taong nandyan. Sa bagay, hindi lang naman, marami pa. Maging noon pa. Ganyan ang mga kalakaran ninyo. Akala mo, yung sasabihin mong na-establish mo, ikaw, Unggoy Estrada, na-establish mo na walang credibility ito si Morales? Bakit ikaw? Dapat nga sana wala ka na sa Senado. Dahil convicted ka na nga eh. Utang ina ninyo mga mambabatas kayo, mga hayop kayo. Dapat kayo gumawa kayo ng batas na kapag ka may kaso na, wala na dapat dyan sa Kongreso at saka dyan sa Senado. Hindi na kayo dapat na nandyan kasi wala na kayong kakwinta-kwintang tao at wala na kayong gagawin dyan, kundi ang magnakaw na lang na magnakaw kasi yan ang karakter ninyo. Dapat yun ang gagawin niyong batas, pero hindi, alam ko, hindi nyo gagawin yan kasi nga pabor sa inyo. Lahat naman kayo yan, halos may kaso Ito bang si Risa Hontiveros na ito? Hindi ba't naging controversial yan sa PhilHealth? Dapat yung ganon, wala na hanggat hindi na a-acquit or hindi na patunayang guilty ito, hindi dapat nakakabalik yan dyan. Sa anumang posisyon, maging barangay tanod, or delikadisa. Pero dahil nga sa wala kayong ginagawang batas na dyan, pakapala na lang ang mukha ng pinapairal ninyo dyan. Pero kung totoosin, kayo na mismo, ang iiwas nyo na lang ang sarili ninyo dyan sa Kongreso, mababang kapulungan at dyan sa Senado. Ang galing mo magsalita na walang credibility ito si Morales. Ikaw, si Morales, kaso pa lang yan. Walang pang napapatunayan. Kagaya ng sinabi ko, na kahit na mabait ka, kagaya itong mga pinatapos kong mga pulis na yan, na nandyan ngayon, ang babait yan pero may mga kaso. Ganyan kay Morales. Kaya naiintindihan ko to. Dahil pinaliwanag sa akin ito nung mga pulis na mga pinatapos ko. Ikaw ang walang credibility. Hindi ka dapat nandyan na nagsiservisyo kuno. Pero anong pinagsisilbihan mo? Kagaya nito, mayroong lumabas na issue sa iyo na kaya ka ngayon kumakampi rito kay bangag na ito ay dahil sa may kaso ka dahil inaasahan mo yan ang ipinangako sa iyo na i-dismiss yung kaso mo. Kaya nga, di ba, ang piyansa mo ay 3 million. Doon sa bribery, convicted ka.
Kaya sana mga kababayan, yun pong mga matitinong, uulitin ko lang po dito. Yun pong inaakala ninyo na gusto nyong magsilbi sa taong bayan or sa bansa natin. At gusto nyong kumandidato. Pero ang gusto ko sana mga kriminal na lang. So, suportahan ko all the way. Yung may pagmamahal sa bayan at the same time kriminal. Para sa ganun, pag nandiyan kayo, na ipanalo ninyo, alam nyo na, ang ibibigay ko lang naman ng trabaho sa inyo, yung mag-deliver lang ng mga sobre sa mga opisina ng mga kawatan dyan. Yung mga hindi pa umaalis dyan ng mga kawatan, yun lang ang bibigyan nyo na sobre, yun lang naman ang iuutos ko sa inyo. So kung sino ang tatanggap ng challenge ko na yan, makipag-ugnayan sa akin, kahit ilang milyon ang gagastusin natin dyan, go tayo dyan. Masiguro lang natin na ma-wipe out lahat ng mga kawatan dyan. Akala ninyo hindi namin alam? Kunwari dyan, tingnan mo. Ito ang pattern, mga kababayan. Pansinin ninyo ito, pansinin ninyo. Noong ito si Tulpo, may pa-idol pa kayo dyan sa isang kawatan na yan, kabago-bago. Noong pa unang hearing sa Senado, hindi ba't napaka-astig? Wow, ito si Idol. Di ba? Maging ako napahanga. Yan ang politiko. Sinabi ko yan. Na talagang birahin niya lahat ito. Ay, ang putang ina. Nakalipas yung nasundan ng bagong hearing. Wala na. Para nung utin niya na kwan. Hindi na nagagamit. Malambot na. Kita nyo naman yon. Hindi ko na kailangan pang demonstrate dito sa inyo. Pangalawa, itong si Jinggoy, para sa ganun ma-impress sa kanya si Lisa. Ayun, binira. Si Morales na wala pa nga, hindi bale sana okay lang sana yung sa una, nagtatanong siya tapos nung na iba-iba yung sinasagot sana ni Morales, doon sana niya binira ng binira. Hindi eh. Sa unang salyada pa lang, binira na niya ng binira itong si Morales. Tama ba yan? Palibasa kayo ang nandyan? Kaya matatapang kayo dyan dahil may mga sergeant at arm kayo? Ako nga ang i-hearing ninyo dyan. Pag hindi binura ko yung mga pagmumukha ninyo dyan, nakakabuisit kayo kahit kailan. Nakakabuisit kayo. Ito mababa ang 100 million dito. Maniwala kayo sa akin. Sigurado na ako dyan. Tingnan, ganun-ganun lang. May 100 million ka na. Kung inyong natatandaan dati yung hearing doon kay Corona, kay Chief Justice Corona, grabe. Yun yung mga napakatatalino na mga abogado nandyan. Yun nag-hearing dyan. Pero dahil nga bayad na ng tig 1 milyon, wala na. Hindi rin na consider yung mga counter affidavit, counter na verbal, wala na, hindi na consider yun. Kasi nga, 100 billion. Kasi kayo lang naman ang a-approve dyan eh. Pag nakursanadahan ka, ay talagang wala kang magawa. Hindi ko alam bakit kinukursunada yun yung mga ganyan. Ay, ano kayo? Bakit hindi nyo ako kursunadahin? Na magkaalaman tayo.
Ako nga ang kursunadahin nyo. Kakaiba kayo. Okay lang kung si Aimee ang magkursunada sa akin, okay lang. Pero ito yung nag-aantay lang ng nag-aantay ito ng liligawan ko. Pero sinabi ko naman sa kanya, hanggat hindi mo binubulgar ito pagiging bangag ng kapatid mo, no way. Wala kang maaasahan sa akin. Hindi kita liligawan. Manigas ka. Oh. Yan lang kondisyon ko. Oh, nakita ko yung ex ko dyan sa kwan. Pumipal-ipal na naman dyan sa kongreso. Sa totoo lang, ex ko yan. Yung si Miga. Oh. Bakit ko naging ex? Ako mismo ang umiwalay sa kanya. Sabi ko, diyan ka na lang. Oh, ayan, nabalitaan ko, lahat na lang na yata ng mga kasamahan niya dyan sa kongreso, dumapa sa kanya. Oh, ay wala na akong pakialam doon, kaya hiniwalayan ko na yan. Siya nga po pala, yung sinasabi kong naghihingalo. Di ba nung isang araw, nasabi ko, yung palatandaan ko, ang kati-kati nitong ko, patay na po. Alamin nyo na lang po kung sino ba sa politiko po ito. Sikat po yan. Patay na. Ano ibig sabihin nun? Nung sinasabi ko pa lang yan. Oh. Dalawa yan eh. So, namatay na rin yung isa. So, baka nakaamoy na rin ng Victoria Secret yan. Yun yung mga patunay. Malalaman nyo balang araw. Sinasabi ko nga, makikilala nyo pa rin ako. Kaya po yung mga hindi pa napag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para makilala ninyo ako balang araw kung hindi nyo pa ako kilala ngayon. Subscribe na po kayo at pindot lagi yung mga video nga ina-upload ko. Sabi ko nga, alam ko, walang kakwenta-kwenta itong mga ina-upload kong video, pero hayaan nyo na po yun. Ang mahalaga po nun, pindutin nyo yung like, share, and subscribe. Ayan po. Dahil, yung pag-subscribe sa akin, walang pag-aalinlangan na darating at darating yung araw na suswertihin kayo. Or either. Kaya nga po, ipakita nyo sa akin. Ganito lang po yan, papaliwanag ko sa inyo. Ipakita nyo nga po sa akin na paramihin nyo itong mga subscribers ko. Para sa ganun, total 1 taon pa naman. Para magde-decide po ako kung tatakbo akong senador or tatakbo akong kongresista. Kasi para sigurado na po tayo na malipol na lahat yung mga kung nandyan ako. Ang katapat lang po niya, sobre. Maniwala kayo sa akin. Maniwala na kayo sa akin. Lilipuli natin yan. Ipakita nyo sa akin kung sapat na. Kasi malalaman naman natin kung kung inaakala natin na hindi pa papasok sa pagiging senador yung mga pagsusubscribe ninyo, huwag natin pasukin yun. Doon tayo sa kongresista. Ngayon, pag hindi pa papasok doon sa pagiging kongresista, doon tayo sa pinakamababa, yung party list. Kasi kakaunti lang po ang buto ng party list ka. Hindi ko lang po sigurado, parang nasa 200,000 lang yata. Or 150. Hindi ko po sigurado So yun po. Pwede po natin kung marami na po tayong subscriber. Kung gusto nyong malipol itong mga kawatan dyan, ipakita nyo po sa akin at kakandidato ako ngayong darating na 2025. Kasi, ulitin ko lang po, hindi po ako magtatagal dyan. Kung manalo ako bilang kongresista or bilang senador, 1 hanggang 2 buwan lang po akong mananatili dyan sa, ano yan, hindi ko po talaga gusto
magre-resign po ako. Kailangan ko lang po yung 1 hanggang 2 buwan lang na mag-stay dyan. Dahil ang sinasabi ko naman po, yung makapag-deliver lang ako ng mga sobre dyan sa mga kawatan na yan, yun lang po ang gusto ko. Ngayon, pagka na-deliveran ko na lahat yan, at nasigurado na natin na binuksan nila at nakaamoy sila ng Victoria's Secret, yun na po yung time na i-iskerda na ako. Pagka po nangyari yon, kumandidato ako at nanalo at hindi ako umalis sa loob ng 2 buwan, sugurin niyo po ako kung saan man ako, kung sa Senado o sa Kongreso, ipamukha niyo po sa akin na ikaw, Berana, isa kang sinungaling. Pag hindi ako nag-resign mula 1 buwan hanggang 2 buwan. Minimum of 1 month, maximum of 2 months lang ako mag-i-stay dyan. Paulit-ulitin ko lang po. Sobre lang po yung gusto kong ipamudmud dyan sa mga yan. Subscribe na. Para makita nyo na kung paano matutulog ng mahimbing iyang mga kawatan dyan. Siyempre, kung hindi naman lahat yan, na mayroon din naman kahit paano siguro, ay may hindi naman kawatan. Pero hindi po na po natin Yung ba naman tanda ko na ito, hindi ko pa malalaman yan. Ibinigay kong example. Ang hindi lang tumanggap ng 100 million doon kay CG Corona, si Miriam Santiago lang, si Senador Miriam Santiago. So, again, maraming salamat po doon po sa mga subscriber ko. At ganoon din po doon marami din po yung nag-subscribe ngayon, na idagdag na subscriber ko. At maraming salamat po sa inyo. Kasama na po kayo sa suswertihin. At kasama rin po kayo. At maging parte kayo ng paglilipol dito sa mga kawatang mga politikong ito. Yan po ang iiwanan kong promise sa inyo. Hindi po ako magpa-promise o mangangako sa inyo na kapag ako ang inyong binoto at ako ang nanalo, pagagandahin ko ang buhay nyo. Hindi nyo po maasahan yon. Kasi tumutulong po ako ng hindi binobroadcast or hindi naka-video. Hindi kagaya nitong mga si Rapitol po yan na ang babalandra dyan yung mga nag-aaway na mag-asawa at saka yung mga mahihirap na akala mo for the views, kaya ang dami ng subscriber yan. Anyway, hindi na natin pag-uusapan yan kahit diskarte niya yun Ang sa akin lang po rito, pag kayo nag-subscribe at maipanalo natin ang kung ano man yung tatakbuhan natin, kaparte po kayo. Noong paglilipol nitong mga kawatan na nandyan na sa Kongreso at saka Senado. Maraming salamat po.